Hello. Ayan. So, risk return, risk and rates of return. So, una is yung formula ng return. So, lakihan natin 'to. Laki. Okay, so return is equals to year-end market value minus beginning. Bale, year-end market value minus beginning market value plus passive income. Passive income yung mga yung mga interest, dividends, yung pinag-aaralan natin sa tax over beginning. Okay, so same lang ito tsaka ito. Same lang silang dalawa. So, ayan yung formula, 'di ba? So, basically ang gagawin mo dito is etong year-end and beginning parang kinukuha mo lang yung change sa year-end value and kung magkano mo siya binili. Ito usually purchase price. And then ito yung market value niya ngayon kapag binenta. So kapag pinag-balance mo yun, makukuha mo yung magiging parang income mo. Yun, parang income mo doon sa dun sa share na yon. So, pag nakuha mo ng income, i-add mo yung iba mong income tulad ng passive income. So, kapag na-add mo na yung passive income mo, i-divide mo sa kung magkano mo siya nakuha, makukuha mo yung rate ng return. So, dapat percent siya or decimal. Ganon. So, halimbawa, example, to. So, ayan. So, sabi dito, last year, Mike bought 100 shares of Dallas Corporation for a common stock of 53 per share. So, yung 53 na yan yung beginning. Bale, purchase price. Ganon. During the year, he received dividends of 1.45 per share. Passive income, dividends, passive income yan. The stock is currently selling for 60 per share. Ending market value. So, ano magkano yung return? So, di ba ang formula natin is uh, ending, di ba? Ending market value minus beginning plus passive income over over beginning. So, ilagay natin yan dyan. So, ang ending market value is 60 per share. 60 minus magkano yung beginning? 53 plus magkano yung passive income? 1.45 over 53. Ayan. So, dito, 60 minus 53, that's 7 plus 1.45 equals 53. So, equals 8.45 over 53. So, 8.45 divide 53 is equals to 0.1594 or 15.94%. So, yan yun. 15.94. And tamang sagot ay letter D. Letter D.
Yan yung return. So, meron siyang 15.94% of return. Ayan, yun yung sa return. Ayan. And then, next naman is yung expected realized return. Ayan natin makikita. Expected. Sige, expected return na lang para simple. Ang formula niyan is the summation or pinag-add-add na return times yung probability. Okay. So, for example, ganito yung mga given niya madalas. Halimbawa, may demand. Tapos, meron ditong possible return. Tapos, meron probability. Hindi siya nawawala. Parang given talaga siya palagi. So, strong, normal, weak. Possible return, 20%, 15%, 10%. And then yung probability is 0.3 or 30%, 0.4 or 40%, and 0.3. So, base sa formula, return times probability. So, pagka-times mo lang itong dalawa. So, pagka-times mo lang itong 20 times 0.3, 0.15 times 0.4, tapos, ipag-a-add mo kasi summation. So, gawin natin. So, okay. Okay. Expected return times 0.2 times 0.3. That's 0 equals 0.06 times 0.15 times 0.4. Another 0.06, 0.10 times 0.3, 0.03. So, dahil summation yan, kailangan pong pag-add-add yan. Dahil summation siya. So, 0.003 plus 0.06 plus 0.06, that is 0.15. So, ang expected return dito ay 0.15. Expected return. Expected return. Ayan. Ganyan siya. Expected return. Bale, given to. Given yan palagi. Kahit sa quiz natin. Given din siya. Ganun lang siya. And then next naman is portfolio return. Portfolio means a combination of assets. So, bale, ito yung halimbawa, meron kang stock number 1, stock number 2, bale madami kang stocks na hawak. Ang tawag doon portfolio. Okay, so, portfolio return. So, ito naman, ang formula nito ay, parang dito sobrang puti. Ang ay summation ulit, meaning kasi diba may stock 1, 2, 3. So, kailangan mo pag-add yun para makuha mo yung total return. Bale, kukunin mo yung return sa isang stock, sa isa pang stock. May stock 1, stock 2, tapos ito 60%, tapos ito 40%.
100% yan. Summation. Parang ganun. So, summation of weight of stock number 1 times return. Yan. Bale, weight meaning yung ratio. So, weight meaning yung ratio and then yung return. So, mamaya i-explain ko. So, halimbawa may example tayo na paano ba gumanda sulat ko dito? Kailan ba sobrang laki? Example, stock A, stock B, and then stock C. So, sila ay may 500K, 200K, 300K, tapos ang return nila ay 15%, 6%, and then 9%. So, yan yung example natin. So, ang kukunin natin ay yung portfolio return. So, portfolio return. Sige, PR. So, sa portfolio return, kukunin natin yung weight, di ba? So, weight means percentage ng kada stock sa kabuuan. So, halimbawa, pag pinag-add mo yung lahat, 700, 1 million. So, 1 million yung kabuuan ng, kabuuan ng portfolio. Ngayon, ang gagawin mo para makuha mo yung weight, so, halimbawa, stock A, stock B, stock C. So, 500K divide 1 million, 300K yata. Ay, 200K. 200K divide 1 million and then 300K divide 1 million. So, tama ba? Tama. Ganyan. And then, ipag-a-add mo siya para makuha mo yung weight. Ay, pag di-divide mo lang. 500 divide 1 million, of course, that's 50%. For 0.5. 200 divide 1 million, that's 20%. 300 divide 1 million, that's 30%. So, nakuha natin yung weight. So, since ang formula natin ay weight times return, and then nakuha natin yung weight and return, ita-times na lang natin siya sa return. So, ang return is 15%, 6%, and then 9%. So, portfolio return is equals to 0.5 times 0.15 is equals to 0.05, 0.075, 0.2 times 0.06, 0.012, 0.3 times 0.09 is equals to 0.027. So, ipag-add lang yan lahat. Plus 0.012 plus 0.075 is equals to 0.114 or 11.4%. So, bale, lahat ng return, when we're talking about return, lagi siyang percentage. Lagi siyang percentage. Like, never siyang hindi naging percentage. Okay. So, pag portfolio return, pag yan, ayan. Ayan. So, next. Next naman is risk measurement na tayo. Ito na yung pag-measure ng risk.
If may significant risk ba or wala. So, risk measurement. Ang pangat kong magsulat eh. Yan, risk measurement. So, ang una natin is yung sa standard deviation. Hindi ko alam kung magpapa-standard deviation si sir. Sige. Sige, pero alam kong ayaw mo maglikdang. So, ilikdang mo na kung gusto mo, pero ano ko muna to risk measurement. So, ang formula ng standard deviation is equals to okay, so standard deviation ay ganito, di ba? Is equals to probability times return minus summation of average expected return multiplied by itself or to the second power. So, ito ay, so if we zoom in, ito ay probability, ito ay return, ito ay expected return, pero average. Kasi may ganito, average meaning yan. Average. Ayan. So, example. Wait, hanap ako example. Ayan. So, halimbawa, ayan yung given. So, ang formula is, ayan. Ayan yung formula. Oops. Ayan. Okay. So, ayan yung formula, and then ito yung given. So, ang sabi dito sa formula, R minus summation of expected return. And ang formula ng expected return kanina is return times probability. So, of course, uunahin muna natin itong expected return kasi ang given sa atin dito ay probability and return, P and R. Ayan. So, una, expected return. Ayan. So, 0.3 times 100, that's 30. 0.4 times 110, 44. 0.2 times 1.120, 0.2 times 120, that's 24. And then 0.1 times 140, that's 14. Okay, pag add natin yan, plus 14, plus 44, plus 30, that's 112 or 1. So, summation of expected average return is equals to 112. So, next, return minus expected, ito, return minus ito. Okay. So, ito. R minus summation of R. Yan. So, 100 minus 100 minus 1112, that's 12. So, 110 minus 1112, ito, 1 then is equals to dito. And then 110 minus 1112 is equals to dito. So, that's 2. And then 120 minus 1112 is equals to 8. 140 minus 1112 is equals to 28. And no need to totalize that. And then next naman natin is yung squared. R summation of 10 is equals to squared. So ito ay 144. 12 times 12. 2 times 2. 4. 8 times 8. 64. 28. 28 times 28. 784.
Yan. Next naman is probability times ito. So, probability times ito. So, 0.3 times 144 is equals to, okay, 0.3 times 144, 144 times 0.3, 43.2, 0.4 times 4, 1.6, 0.2 times 64, 12.8, 0.1 times 784, 78.4. Pangatlong sulat. Yan. So, ngayon ipag-add-add natin yan. Ito ay P, R, summation of R. Pag-add-add natin yan. 43.2 plus 1.6 plus 12.8 plus 78.4 is equals to 136. Ayan. Ngayon, hindi pa tapos. So, is equals to 136. So, standard deviation is equals to 136 squared. Ito ay 11.6619 or 11.66%. Ayan. Ayan yung standard deviation. And then, meron tayong coefficient variation na tinatawag. Coefficient variation is equals to standard deviation divide expected average return. So, if ito na yung standard deviation natin, it's equals to 11.66% divided by, magkano to? 112%. 112%. Magkano yan? 11.66 divided 112 equals to 0.1041 or 10.41%. Okay, ayan. So, paano nasabing risk measurement? Risk measurement yan, yung standard deviation. So, meron kasi itong high growth, low growth, etc. etc. Ngayon, sabihin natin meron kang stock na piso. Ngayon, kapag low yung economics, 1 minus 11.66 is equals to 1 minus 11.66 equals negative 10.66% yung return sa'yo. Ngayon, kapag mataas naman yung growth, antos, ano ba? 1 yun, 1%. So, 1 plus 11.66, meaning meron kang 12.66 na growth, na return. So, kapag mababa, meron kang 10.66. Pag mababa yan ha. Tapos kapag mataas, meron kang 12.66. Parang ito lang yung difference. Ganun. So, parang standard deviation kung gaano kalaki yung difference na makukuha mo kapag bumaba yung market or tumaas yung market. Ganun siya. Hindi ko lang alam dito sa coefficient variation. Okay, next. Ito na yung last dito sa risk. Sa risk. Ito na yung last dito sa risk measurement or risk and return measurement. Ako naman yan. Ito yung madami sa board exam or kahit alin. Ang tawag sa kanya is, gagandaan ko, sulat ko dito. Ay, ang pangit. Ay. Capital
asset pricing capital asset pricing method or CAPM. So, ito yung pinakakailangang tandaan na formula. So, ang formula nito is RA, meaning required rate of return, is equals to risk-free plus beta times expected return of the market minus risk-free. So, itong CAPM, itong RA na to, minsan ano siya? Cost of equity. Minsan cost of equity siya. Yung mga return on equity, return on asset, required rate of return. Ganon. Basta, makikita mo sa exam, minsan ang tawag sa kanya cost of equity. Ito naman, risk-free, meaning walang risk. Ito naman ay beta, market, risk, at ito risk-free ulit. So, ngayon, mga kailangan tandaan, mga kailangan ng tandaan dito is that itong dalawang to, ang tawag dyan ay risk premium. Risk premium meaning yung may market risk ka, tas ganito yung risk-free. Yung difference nila is yung na-enjoy mong risk. Like parang, hindi ko ma-explain, pero yung difference nila is like parang, halimbawa, alam mo yung sa notes payable, diba may discount and premium. Kapag mas mataas yung notes payable, pag mas mataas yung installation sa notes payable, may premium. Tas discount naman kapag mas mababa. Bale dito, parang sinasabi na meron kang, okay, basta, hindi ko na ma-explain. Hindi ko ma-explain, pero risk premium tawag dyan kasi meron kang na-enjoy na premium sa difference ng market risk and then sa risk-free percent. Ayan. And then, kapag, etong beta, ang beta ay nagte-test or siya yung tawag ito, siya yung nagbibigay ng amount sa kung gaano sumusunod yung isang stock. Kung gaano sumusunod ang isang stock sa market. So, halimbawa, sige, sa beta muna tayo. Add muna ako. Add akong page. Okay, sa beta. Sa beta, yung sinuhat ni sir, halimbawa, ang beta mo ay 1. Meaning, kung ito yung market itong yellow, yan yung market. So, market yung yellow. Tapos ito, halimbawa yung ito yung stock mo, yung purple. Dahil ang beta mo ay 1, kung ano yung galaw ng market, is siya ding galaw mo. Like, parang same lang sila ng galaw. Yung sa 1. Ngayon, kapag sinabi naman na yung market is bumaba, tas bumaba din yung price, yung stock mo, ibig sabihin negative 1.
gets to 0. Ayan. So, bale, ang beta, tinetest niya kung gaano kasunod or gaano ka-same yung isang stock sa paggalaw ng market. So, the more na mas mataas, so, pag mas malapit sa 1, pag 1, pag sabihin, same lang siya sa market. Halimbawa, ginawa mong 2, meaning, tumaas yung market ng ganyan, pero dahil 2 siya, nag-times 2 naman siya sa market. So, bale, parang, ito yung market. Ito yung market, yung linya na yan. Pero dahil 2 siya, nag-times 2. So, mas volatile or kapag gumalaw yung market ng ganyan, ikaw, pa ganyan, mas mataas pa. Ngayon, kapag negative 2, kapag gumalaw yung market ng ganyan, sobrang baba mo, negative 2. Parang inverse. Parang bumaliktad. Ganun yung beta. Bale, sinasabi dito, so kapag, dahil about siya sa market, di ba? Yung beta. About sa market. Pag nasama na yung beta, ang tawag dyan, market risk. Ang isa palang tawag sa risk premium ay market risk premium. So, kasi diba, ito yung market risk mo. Tapos, ito yung risk free. So, pag pinag-minus mo yun, makukuha mo yung premium na nakukuha mo sa market risk. Yun yung point niya. So, kapag itong dalawa, market risk. So, kapag itong dalawa, market risk premium, kapag nasamahan ng beta, market risk. Kasi parang, yung premium na nakuha mo, ita-times mo kung gaano sumusunod yung stock mo sa market. So, kapag negative 1, ibig sabihin, kabaligtaran, kapag 1, 2, mataas. And then, risk-free. Yan. So, kailangan mo lang tandaan yung formula na yan. Yan lang yung pinakakailangan tandaan. Okay, so mag-example. Sige, copy ko lang to. Okay. Hello. So, copy. Punta tayo sa baba. Paste. Okay. Okay, so punta tayo kay bigay example. Okay, so ito yung example sa quiz to. So, para feeling ko kasi lalabas to sa exam kaya. Okay, nice. Asset P has a beta of 0.9. The risk-free rate, ito yung risk-free rate is 8%, while the return on the market portfolio is 14%. The required rate of return is, so ito yung required rate of return, RA. Or in other terms, cost of equity. Okay, next, so RA is equals to risk-free. Magkano na yung risk-free? 8%. 8% plus ang beta ay 9% or 0.9. 0.09. Sige, na natin points. 0.08 plus 0.990% pala yan. Times return on the market is 14%. 0.14 minus 0.08. Okay, so unahin natin tong nasa parenthesis. 0.14 minus 0.08, that's 0.06. 0.06 times 0.9 plus 0.08. So 0.06 times 0.9, that is 0.054.
0.08. So 0.054 plus 0.08 is equals to 0.134. So, or 13.4%. So, sagot is letter A. Ayan, gano'n na siya kadali. Tas ngayon, hanap pa tayo iba. Ito, dito. Ito, next. Para siyang squeeze-squeeze method. Ayan. So, imbis na required, imbis na required rate of return yung hinahanap, market return yung hinahanap, and given ang expected return on asset. So, try natin. So, what is the expected market return if the expected return on asset X is 20%? Its beta is 1.5 and the risk-free rate is 5%. So, diba RA is equals to RF plus beta times RM minus RF. Okay. Ngayon, alam natin yung RA. Ang RA is 20%. Wait, okay, ang RA is 20%. So, 20. 0.20 is equals to, magkano yung RF? 0.05 plus magkano yung beta? 1.5. Ngayon, hindi tayo sure sa RM. Minus RF. Magkano yung RF? 5% ulit. Ayan. So, as per algebra, unang gagawin ay distribute sa parenthesis. So, magiging 0.20 is equals to 0.05 plus 1.5 RM minus 1.5 times 0.05, that's 0.075. Now, after nyan, like terms. So, 0.005 minus 0.075. So, 0.05 minus 0.075. That is 0.20 is equals to negative 0.025 plus 1.5 RM. Okay. After nyan, para mawala itong 0.25, para mawala yung 0.25, i-add natin yan both by 0.025. So, matatanggal na to. Cancel kasi 0 yan. So, ito ay magiging 0.2 plus 0.025 is equals to 0.225 is equals to 1.5 RM. Now, gusto naman natin tanggalin itong 1.5 RM. So, parehas natin siyang i-divide sa 1.5 RM. 1.5 pala. So, tatanggal niyan. Cancel. So, 0.225 divide 1.5 is equals to 0.15 equals RM or 15%. Yan. So, ang tamang sagot dito is letter C. So, checking tayo. Kung tama ba yung 15% na yan, hanapin natin itong RA, itong 20%. So, sa checking, RA is equals to 0.05 plus 1.5. Ang RM natin ay 0.15 minus 0.05. Oops. Dapat makuha natin yung 20. 0.15 minus 0.05 is equals to 0.1. 1.5 plus 0.05. So, 0.1 times 1.5, that's 0.15 plus 0.05. 0.5 yun na. Plus
0.05 is equals to 0.2 or 20%. So, tama. Ano siya? Balanse. Balanse, yung 0.20 dito sa 0.20 natin, gamit yung expected market return na 15%. So, ayan. Meron pang isang problem actually about siya sa beta. Kay Roque. Pero di ako sure kung isasama pa ni sir. Ito yung nasagutan ko. Wait, papakita ko. Skip mo na lang if sa tingin mo is irrelevant or something. Okay, so about sa beta. Bibilisan ko kasi. Okay. So, magkano daw yung actually, 40 minutes na pala to. So, yeah, next time. Or pakita ko na lang sa'yo yung solution. Hindi, ngayon ko na gawin. Okay. So, sinabi na may 10,000 na investment in 20 common stocks. So, 200,000. Ang buong 200,000, so 200,000 is equals to 1.2 kasi yung buong portfolio niya is equals to 1.2. Ngayon, nag-sell siya ng stock which is 0.07 for 10,000. And he plans to use the proceed to purchase another stock which is a beta of 1.4. What will be the beta of the new portfolio? So, bale sinasabi, out of 200,000, buong 200,000 is 1.2. Ngayon, nagbenta ka ng 10K, magkano yung beta nun? And then, bumili ka ng another stock na may beta na 1.4. Yun. So, first, merong ibang formula dyan, pero ang gusto kong gawin is, kinukuha ko yung weight ng isang portfolio, sa kabuuan. So, let's say, kasi since 10K to, so, ibig sabihin 1/20, di ba? So, 1/20, meaning, merong 0.05% na weight per portfolio sa kabuuan. Ngayon, itong 5%, ita-times ko sa 0.7 para makuha ko times 0.7, meaning 0.05 times 0.7 is equals to 0.035. Meaning, ito yung beta ng 0.07 out of 1.2 na kabuuan. Gets? So, ngayon naman, kukunin ko kung magkano to 1.4. So, 0.05 times 1.4 is equals to 0.05 times 1.4 equals 0.07. So, ngayon na alam natin yung beta ng 0.7 na sold and new. So, kung meron tayong kabuuan dati na beginning na 1.2 less sold 0.035 and then add natin yung new 0.07, magkano na ngayon yung total na bago? So, 1.2 minus 0.035 plus 0.07 equals 1.235. Yan, 1.235 which is B. Bale, it's all about ratio and weights. Ratio. So, yung weight is like, pwede mo sabihin as weight, as ratio din. Bale, kailangan mo lang kunin yung ratio
ng 0.07 out of 1.2, ayan. So, yun yung beta. Ayan. So, yun lang lahat. And then next na yung capital structure. Grabe po, 45 minutes na pala 'to. Yun lang.